Agad-agad si Cathy na nga daw ang kinakasama niya. At parang, ewan ko, ganun lang, Ryan, nakalimutan mo na si Lina at yung anak niyo? Hindi naman po. Gano'n na kayo katagal nagsasama ni Cathy? Mag-iisang taon pa lang po. Mag-iisang taon pa lang. Bakit sabi niya minsan umuwi ka daw doon sa nanay mo? Oo, totoo po yun. Oo. Doon po ako natutulog. Siyempre, naiyarin po kasi ang... So anong ginawa, ano ang mo kay Lina? Pananakit po. Ha? Lagi po siyang nananakit. Tapos pag-uwi po ako, galing po ng kargador. Gusto niya po yung malaking pera ibibigay ko po. Oh, malaking pera. Oh, syempre, dahil may anak kayo eh. Ang tanong ko, Ryan, alam mo ba kung anong diskarte ni Cathy? Opo. Ano? Bugaw po. Okay lang sa'yo. Hindi naman po. Sabi ni Cathy, hindi. Sabi ni Cathy, hindi daw. Ngayon, Ryan, hindi na pagsabihan. Ryan, gaano katotoo, ilang beses kayong nahuli ni Joy, pag sumisilip siya sa bintana, kayo ni Cathy, nagsasarsyado, ang bata nasaan? Minsan po, doon namin pinapatulog sila, Joy. Hindi, pero madalas kasama nyo ni Cathy. Dalas po. Okay. So, madalas, pag nagsasarsyado, ang bata, nasaan? Sa tabi po namin. Ganong kasimple, ganong kadali. Mas gusto kong kausap to si Ryan. Tapos kayong magkapatid nag-aaway ng ganong-ganon sa isang napakabuting ama na kagaya ni Ryan. Boto hands muna tayo. Mga kasawsawan, eto na. Matinding away sa pagitan ng dalawang magkapatid. Aba, kanino kayo nakikisimpatya? Magboto hands tayo. Go! Aba! Ngayon na lang ulit ako nakakita, Chang, ng isang desisyon lamang mula sa ating mga kasawsawan. Ang nakikita kong kulay ay tanging puti lamang na parang sinasabi nilang na mukhang may dahilan talaga para magpuyos sa galit at magreklamo itong si Lina laban sa kanyang dating kinakasama at sa kanyang ate. Kasi nga naman, ba't nagkaganon? Yan ang ating boto hands. Ang tanong ko ngayon, Cathy, ang kapatid mo o si Ryan? Kapatid ko po. Kapatid mo pa rin. Mabuti kung ganon. Kasi nag-aalala na kami na kayong magkapatid magkakasira ng dahil kay Ryan. Ang dapat na binibigyan nyo ng pagpapahalaga ay yung anak ninyo at yung relasyon ninyo bilang magkapatid. At sana ngayong kakausapin kayo ng ating trio tagapayo, mas maunawaan ninyo kung paano nyo dapat talagang pahalagahan ang relasyon ninyo bilang magkapatid. Kaya ko sinasabi sa iyo ngayon to, huwag kang magsalita ng tapos. Paglaki ng anak mo, maghahanap yan ng ama. Saan nandun yung tatay ni anak mo? Wala pong nilagis ng tatay, anak ko. Ha? Wala pong nilagis ng anak ko sa pagdadalaga. Hindi talagang hindi mo rin hindi na iniwanan ka? Ako po, bata pa po ako nun. Nagsisais pa lang po ako ng 7. Anong grade? Kapatid ay nariyan pa rin kahit nagsasamaan kayo ng loob. Kami, pero hindi Mga magulang niyo patay na rin. Ulitin ko yung sinabi ko sa iyo, Lina. Yung plano mo na ayaw mong makilala ng anak mo ng kanyang tunay na ama ay si Ryan. Kapag yan ay patuloy mong gagawin, ay maaari mo ring maabuso ang iyong anak. Gaano man kasama sa pananaw mo ang kanyang ama na si Ryan, ay huwag mong ipagkait yung karapatan na yon ng iyong anak na sa paglaki niya ay tunay niyang makilala ito. At hayaan mong siya ang magdesisyon. Ibig kong sabihin, ang iyong anak ang magdesisyon kung paano niya tatanggapin o kung paano niya hindi tatanggapin ang kanyang anak. Kaya't kung ayaw mong maranasan ang pait at hinagpis na iyong nararanasan ngayon sapagkat ikaw, sa palagay ko nga ay naaabuso rin, huwag mong gagawin yon sa iyong anak. Pakiusap ko yon. Yun lamang.
importante sa mga anak yung may matutunan sila sa kanilang mga magulang. Paano kung ang mga magulang ang gumagawa ng kamalian, tapos magagalit kayo sa mga anak nyo, sisigaw-sigawan nyo, papaluin nyo, tapos kung ano-anong paggagawa nyo na sisisihin nyo at lahat. Hindi nga ba't ang natututunan ng mga anak ay saan nanggagaling? Sa mga magulang. So kung ganito ang ipinapakita nyo, halimbawa, na walang kagandahang asal, na wala kayong delikadesa sa isa't isa, ano ang matututunan ng mga bata? Buti na lang, Cathy, sinabi mo na ayaw mo na talaga dito kay Ryan. Ang gusto mo na lang ay pagtuunan ng pansin ng iyong anak na nararapat lang kung doon mo tinutuon ang iyong pansin. Rather nang sinabi mo na ang gusto mo ay i-correct yung ginagawang mali ni Ryan, na hindi mo naman kailangang i-pressure ang sarili mo na itama yung mga ginagawang mali ni Ryan. Kasi kung meron kang dapat itatama dito at aayusin, di sana si Lina yun. Hindi si Ryan. Ang nagtutulungan, sabi mo nga, mas ate ka dito kay Lina. Pero yung ginawa mo ba ay pagiging ate? Sana maintindihan nyo na kayo bilang magkapatid, magkabati kayo para lang, hindi, para na lang sa mga anak nyo rin, na dapat may nakukuhang mabuting asal sa inyo at i-correct nyo rin yung mga maling gawain nyo. Kasi pwede naman magpakahirap tayo na magtinda kung ano man ay magkasambahay para sa ganun. Makita ng anak natin na nagtsatsaga tayo at nakikita nila na ang nanay ko, kahit kasambahay yan, nagpapakahirap yan, pero mabuting tao at hindi gumagawa ng kung ano-ano. Yun lang po. Diba, pag sinasabing ate ka, ay nagpaparaya ka sa iyong nakababatang kapatid. Diba? Sana ganon ang iyong attitude at pag-aasta. Sana inunawa mo kung siya ay tamad, kung siya ay hindi naging responsabling asawa o kinakasama, dapat ay tinulungan mo na lamang siya. Pinayuhan, uli kaya tinulungan din si Ryan, ngunit walang relasyon. Walang namagitang ganong relasyon. Siguro ito na ang pagkakataon na pinauunawa sa atin ng Panginoon na magkahiwalay man kayo, magkagalit man kayo, magkapatid pa rin kayo. Kayo, at habang buhay, magtutulungan. Kung wala si Ryan, okay lang sa inyo. Hindi mawawala ang buhay niyo bilang magkapatid. Kaya siguro, ito na ang pagkakataon na bigkisin ulit niyo ang iyong pagiging magkapatid. Ilagay sa likuran niyo ang tidwaang ito, alang-alang po, hindi lamang sa inyo, kundi sa inyong mga anak na pawang babae. Salamat po. Thank you very much po sa ating trio tagapayo. So matapos yung naging counseling, Cathy at Lina, ay marami kaming nadiskubre na sobra-sobra pa rin pala yung galit ninyong magkapatid sa isa't isa. At pinaninindigan mo pa rin, Cathy, na ikaw bilang ate ay hindi ikaw ang dapat humingi ng tawad, pero parang base sa pagkakaintindi naming lahat sa naging kwento ng buhay ninyo, ikaw ang nagkaroon ng atraso sa iyong bunsong kapatid. So gusto mo bang iwan na lang natin doon yun? Hindi po. Humingi na ako ng tawad. Pero hindi ako papatawad na magagawa. Basta patawad, humingi ako ng tawad sa kanya. Hindi makaya lumod sa kanya eh. Basta ako humingi ako ng tawad. Wala na akong pakialam kay Ryan. Bahala sa buhay niya. Importante sa akin yung anak ko. Wala nang pakialam sa inyo. Sa yung pundasyon kung patatawarin mo. So kumbaga, ang sinasabi ni Cathy Lina, nasa iyo na ang bola. May na daw siya ng tawad. Pero siguro parang sinasabi ni Cathy, naunawaan niya kung di mo pa siya kayang mapatawad sa ngayon, siguro, tapos ang ilang buwan, taon, marahil, mapapatawad mo siya. Oo, dadating naman tayo dun. Oh. Pero sa ngayon, hindi pa. Bukas naman yung bayag ko sa kanila eh. So si Ryan, anong magiging sitwasyon ninyong dalawa, Cathy? Wala na. So anong plano mo sa inyo ni Lina, sa anak nyo? Paano mabubuhay yun?
bayaan ko na lang po sa kanya po yung bata. Pababayaan mo sa kanya yung Tapos bata. ano na lang po ako. Ang galing, ano? magpapadala. Iwas responsibilidad. Paano ikaw? Anong gagawin mo doon sa bata? Hindi, maghanap po ako ng trabaho po. Ayun. Yun naman. Buti naman kung ganun. So yung bata, kay Lina, hindi mo nahihiramin muna. Oo. Papadalan mo na lang ng sustento. Opo. Okay. Okay ba sa'yo yun, Lina? Kahit wala naman pong sustento, okay lang eh. Kakayanin ko. Pero sana, kahit papano, Ryan, gampanan mo yung dapat mong gawin bilang ama. Opo. At sana mula sa naging pag-uusap natin ngayong araw na ito, sana nabuksan yung isipan mo, yung puso mo, at mapagnilay-nilayan mo na ano nga bang gusto talaga ni Ryan at saan ako pupunta? At ano bang buhay ang maibibigay ko sa aking anak kasi may anak na ako. So sana rin kay Lina at kay Kathy dumating ang araw na magkabati kayo at tuluyan ang makalimutan itong nangyaring insidente na to na nagkaagawang kayo ng isang lalaki at si Ryan yun. Sana dumating yung araw na maghilom ang lahat-lahat ng mga sugat na yan. Salamat sa inyo. Amina na po tayo mga kapatid. Talagang napakahirap labanan ng tukso. Hindi ka lang nito susubukan ng isang beses, kundi paulit-ulit ka nitong aakitin hanggang sa ikaw ay bumigay. Pero kung wagas ang pagmamahal at kabutihan sa puso mo upang hindi ka makapanakit ng iba, hindi ka masisilaw ng balat kayong inaalay ng mapanirang tukso. Ipinapaalala rin po ng issue ang ginagawa ng matatanda ay hindi lubusang maintindihan ng mga bata dahil musmus pa ang kanilang pag-iisip. Kaya kumilos ng tama sa harap ng mga bata. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang ginagawa ng matatanda ay nagiging tama sa mata ng bata. Kaya maging maingat bago pa nila tularan ang mga bagay sa musmos na kalagayan ay kanilang pagsisisihan. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong sa atin ngayong hapong ito sa problema ang ating tinalakay. Salamat sa ating co-host na si Hans Mortel. Sa ating pong mga certified at solid sausawero at sausawera. Salamat din sa ating trio tagapayo. Salamat din po sa lahat ng ating mga bisita na lumapit at nagtiwala sa ating programa. Muli ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang amin na hindi po kailanman magsasawang magpaalala sa inyo na ang problema pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid. Anak na may diferensya sa pag-iisip, mga kapitbahay ang binubuisit. Kakakalampog ng bubog. Iniklas ko yung damit ko, parang inano ko yung... Lahat pong ginagawa ko para sa anak ko. Ano ang dapat gawin sa mga nasa ganitong sitwasyon? Dalhin ang pasyente sa hospital para i-examine ng psychiatrist po namin. Mamamatay lang po ito, niyukot po. Bakit po ayaw nyo? Kailangan po talaga siyang pinapacheck up kasi po kailangan po siyang may inuming gamot. Face to face.